Lahat ng demonyo at lahat pag-aalilangan cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Para natin dakilan Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat ay naukulang sa ating dakilan Diyos ng buhay, sa ating pong pinakamama na Panginoon Kristo, at ako'y babati sa magandang hapon, nagbibigyan ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willie Alameda, the entire prophet of God. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon sa buong sambayan na ating mga pastor. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong pagsasabi ngayong hapon ito ay trust in the Lord. May mga tao minamahal na nagtitiwala sa kanila pong pisikal na pangatawan. Nagtitiwala sa kanilang mabuting hanap buhay. Nagtitiwala sa mga kakilala nilang tao, minamahal ko, na sa mga panahon na pangangailangan ay tutulong sa kanila. Ngunit ang ating pong paksain, pamagatan nating trust in the Lord. Magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon sapagkat, ang sabi nga, nung ating napakinggan sa pagkapaliwanag sa pagbibigay, minamahal ko, walang tatanggaping biyaya ang isang tao kundi nanggagaling lahat sa ating dakilang Diyos. Kaya basahin po natin, minamahal ko, Kawikaan, Kapitulo 3, ang versikulo 5. Praise God. Sa mga Kawikaan, 3:5, ganito po ang pagkasulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yung po mga tao ngayon, minamahal ko, yung hindi po sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Ang kanila pong inaasahan, yung sa ganang kanila, minamahal. Hindi po ito na ituro, minamahal ko, sa pinanggalingan nilang reliyon o kinalalagyan nilang reliyon. Hindi po na ituro yun, minamahal. Ngunit sa atin, unti-unti binuksan ang ating dakilang Diyos, ang ating pong puso at kaisipan sa pamamagitan ng pangangaral ng ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal ko. Ang lubusang magtiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagat tayo po'y lalang ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay natin ay galing sa Kanya. At ulitin ko, wala tayong tatanggapin na biyaya kung hindi nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Kaya po mapalad ang isang tao na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalakpakan pa natin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Kaya nga po sabi, wala pong tao na nagtitiwala sa ating dakilang Diyos na magiging mapariwara ang kanyang buhay. Magiging mahirap ang kanyang buhay. Bakit po minamahal? Walang tao na nagtitiwala sa ating dakilang Diyos na mahirap ang kanyang buhay. Nakita po natin, minamahal ko yung mapatotoo, minamahal ng ating minalakapatiran, minamahal ko. Na kung saan galing sila sa mahirap na buhay, galing sila sa balik na karamdaman. Ngunit nang sila pa'y magtiwala sa ating dakilang Diyos, dumating ang kalusugan ng pisikal ng pangatawan, at dumating, minamahal ko, yung pagpapalang, ang pangako sa Biblia, minamahal ko, material, pisikal, lalo't higit sa lahat, ang spiritual, minamahal. His spiritual, kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Yun po ang pinakamainan na biyaya, minamahal. Sabi nga po, hindi mo maglilingkuran ang Diyos na hindi mo kilala. Kaya sabi nga po, kung makilala mo ang Diyos na iyong paglilingkuran, magtiwala ka sa Kanya. Sapagkat ang Diyos natin, minamahal ko, Siya ang may lalang ng langit at lupa, at Siya ang may lalang sa atin at lahat ng bagay na ating nakikita. Kaya nga po minamahal, ano sabi minamahal ko? Awit 24:22, ating pong basahin, praise God. Dito po sa mga awit, Kapitulo 34, Versikulo 22. ang versikulo po ay 22. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod, at wala sa nagsipagkanlong, sa kanya ay kilanling may sala. Amen. So minamahal, walang nagkakanlong sa ating dakilang Diyos na kikilalanin na may sala. Isipin po natin, minamahal, kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Kasi nga po, for rapture tayo, minamahal. Ang buhay mo ay magiging maginhawa, minamahal ko, hindi ka sisimangot. Hindi ka magkakamot ng ulo, minamahal. Bakit, minamahal? Kung nagtiwala ka sa ating dakilang Diyos at nanalangin ka at naging tapat ka sa kanyang kabutihan, minamahal, isang tsak na bagay,
mas mabuti ang Diyos sa'yo. Mas tapat ang Diyos sa'yo. Kaya nga po minamahal, marami tao minamahal ko nagsasabi, may kilala naman akong nagbibigay. Tandaan po natin minamahal. Pag ang Diyos ang kakilala mo at nagbibigay sa'yo, isang tsak na bagay, sabi nga po, may komersyal nung araw, para ka nakasandal sa pader. Bakit minamahal? May mga tao kasi minamahal ko, na meron ngayon minamahal. Kinabukasan, wala na yung kanilang negosyo, wala na yung hanap buhay, minamahal. May karamdaman na. Ngunit ang Diyos, minamahal, na ating pong sinasantigan. Siya po ay Diyos na makapangyarihan at mapagpala. Kaya sabi nga po, makita po natin, sabi nga po, itong ating pong bahay panambahan, ito'y plinano, isinagawa, pinagtulong-tulungan at nagpapatuloy, minamahal. Sabi nga po, ang isang kabalikat sa gawain ng ating dakilang Diyos, hindi lamang yung mag-aayos ka ng upuan, hindi lamang, sabi nga po minamahal ko, mag-aalalay ka ng mga bagong dating may bisita. Hindi po minamahal. Yung ikaluluwag ng iyong buhay. Ang sabi nga po, pag totoong Kristiyano, kahit nga maghigpit ka ng sintron, para sa ating dakilang Diyos, tandaan po minamahal ko, kapatid, darating ang panahon, minamahal ko, yung hinigpitan mong sintron na yan, luluwag yan. Bakit minamahal? Tinitignan ng ating dakilang Diyos kung gaano mo siya kamahal. At alam naman po natin, minamahal ko sa krus sa Kalbaryo, ipinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa mga tao, minamahal. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Makita po natin, ipinako nila ang Panginoon Kristo, minamahal ko, hindi nila alam, minamahal ko, na ililigtas ng Diyos ang kanilang kaluluwa. Sa atin man ngayon, minamahal, kung tayo maging matapat sa ating dakilang Diyos, hindi kaya kikilalanin na ating pinakamamalapanan ang mabuti mong ginawa. Hindi ka iisipin ang ating pinakamamalapanan itong anak ko na ito, nagsakripisyo para sa banal na gawain. Darating araw, pagpapalain ko siya. O kayo din, pagpapalain ko siya. Ganun po, minamahal. Sabi nga po, magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Yung sabi nga iba, sa salibutan yun, minamahal. Ang Kristiyano, pag hiningi mo sa ating pinakamamalapanan, panghawakan mo. Akuin mo na ito'y tatanggapin mo sapagkat ang Diyos di kailanman, hindi siya nagkukulang. Ang sabi nga po, makakatanggap ka ng kapayapaan pag ikay nagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Tatanggap yung kapayapaan, minamahal. Nakita po natin, minamahal kapatid, tayo po'y sumunod sa protocol, minamahal. Ngunit sino sa atin na nag-alala na tayo po'y magkakaroon ng karamdaman? Wala po, minamahal. Pinagaling na nga tayo ng ating dakilang Diyos. Nanahan na nga siya sa atin. Kung ang Diyos ay nasa iyo, who could be against you? Hindi ba, minamahal? Kaya nga po, yun po yung ating pong pagkatiwalaan, minamahal ko. Yung pong paniwalaan po natin, minamahal ko, na ang Diyos, kung siya'y nanahan sa iyo, minamahal, isang tsak na bagay, walang karamdaman na sasapit sa iyo. Ang kahirapan nga, minamahal. Ang kagalakan nga sa puso, minamahal ko, built-in yan, minamahal. Kahit walang-wala ka na, alam mo na katunghay sa iyo, mahal na Panginoon, pagpapalain ako ng Diyos. Yun po, minamahal. Huwag po natin isipin na iiwanan tayo ng ating pinakamamalapanan sa ere. Hindi po, minamahal. Ang tao pwede. Ngunit ang Diyos, minamahal. Sabi nga po, pag nagtitiwala ka na 100% sa Kanya, hindi ka iwanan ng ating dakilang Diyos, hindi Kanya pababayaan. Ano sabi sa Biblia, minamahal ko? Isaiah 26, versikulo 3, ating po basahin, praise God. Aklat ng Isayas, Kapitulo 26, ang talatay 3. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Amen. So yung pag-iisip mo, minamahal, bibigyan ka ng kapayapaan ng ating dakilan. Isipin po natin, minamahal. Saan ka nakakita ng Kristiyano, minamahal ko, na natiling naghahangad? Hindi ba? Kasi wala eh. Wala. Sa salibutan, pwede yun, minamahal. Sa pinanggalingan natin, minamahal ko. Laging, sabi nga, kinakailang manalangin na paulit-ulit. Baka sakaling nasa Boracay yung iyong dinadasalan. Ngunit sa atin, minamahal ko, pag upo mo pa lang dyan, alam na Diyos ang iyong kailangan. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoon ang iyong kailangan. Mananatili ka na maligaya. Sapagkat ang ating dakilan Diyos, sabi nga po, tapat siya mangako, minamahal. Ang sabi nga po, sa Biblia, may sinasabi, minamahal,
Kaya nga po, ito itinuturo sa atin na sabi, sumpain ang taong tumitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sumpain. Ibig sabihin, minamahal, mas higit pa ang taong kilala mo kaysa Diyos. Doon ka sa tumitiwala. Pag nakita mo siya, kala mo nakakita ka ng withdrawal sleep. Laging Pasko pag nakita mo yung iyong kakilala. Hindi po ganun, minamahal. Pag ganun ang iisipan mo, mananatili kang ganun. Hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos at di kailanman, hindi mo makikita ang langit. Bakit, minamahal? Dito pa lamang sa lupa, bayad ka na. Nakita niyo, minamahal? Dito pa lamang sa lupa, bayad ka na. Bakit? Minamahal ko, hindi ka nagtiwala sa mga Panginoon. Nagtiwala ka sa tao. Basahin natin. Jeremias 17:5. Basahin po natin, praise God. Dito po sa Jeremias 17, talatay 5, ganito po ang pagkasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisi at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Nakita po natin, minamahal ko, pag ang puso mo'y humiwalay na sa ating dakilang Diyos at nagtiwala ka sa iyong kapwa-tao, sabi kasi, pag nakita kasi ako, binibigyan ako. Oo, maraming Kristiyanong ganun, minamahal. Ngunit sabi nga po, hindi ka ba magtitiwala sa ating dakilang Diyos? Pinakamamala po, baligtad din naman po natin. Ako naman po magbigay. Nasa isipan niyo, minamahal? Ako naman po magbibigay. Hindi na po siya palagi. Sapagkat yung abang lingkod nung araw, minamahal, tandaan po natin, mga kapatid, meron na eksperyensya, minamahal ko, na pag kinamayan ka ng tao, tinitignan mo kung meron siyang iaabot sa'yo. Meron bang ganon, minamahal? Aminin nyo. Sapagkat ako, aaminin ko. Meron. Ngunit tandaan po natin, minamahal, na pag dumating ang biyaya sa'yo at kumakatok, hindi ka man lang nagbagit ng pangalan, ibig sabihin, ang biyayang yon galing sa ating pinakamamalapanon. Kasi nagtitiwala ka sa ating dakilang Diyos. Yung po totoo, minamahal. Kaya nga po, may mga tao, minamahal ko na hanggang ngayon, tinawag ng, ako'y anak ng Diyos, tinawag na ako'y manampalataya. Ngunit pagdating, minamahal ko, pagdating sa sarili, minamahal, hindi sila sumasampalataya. Tandaan po natin, may ganun, minamahal. Alam ko yun. Kaya nga, pagising mo sa umaga, magpuri ka sa ating dakilang Diyos. Gawin mo yung tama, yung kalulugdan ng ating pinakamamalapanan. Tandaan po, minamahal ko, nasubukan mo na ba na dumating ang biyaya sa iyo dahil hindi ka pa humihingi? Pag dumating yun, minamahal, sabihin mo sa iyong sarili, umabot sa trono ng Diyos ang aking pagpupuri at pinagpala ko ng pinakamamalapanan. Walang ibang maluluwalhati sa Diyos na iyong pinagkakatiwalaan, kundi siya, minamahal. Siya lamang. Tanda po natin, sa buhay natin ito, minamahal, sino ba tayo, minamahal ko? Alabok na tayo sa paanan ng ating Panginoon. Makasalanan tayo dati, minamahal ko, na tinawag na anak ng Diyos, minamahal, dahil sa habagan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ngayon, nakilala mo siya, magtiwala ka na lubusan, minamahal. Kung ayaw ng mga loved ones mo na maglingkod sa ating dakilang Diyos, ikaw ang inaasa ng pinakamamalapanon na manalangin para sa kanila, magsumamo sa ating dakilang Diyos, na iligtas sila ng ating pinakamamalapanon. At kung hindi man mangyari, iniligtas mo ang iyong sarili. Yun po, minamahal. Sapagkat ang tao, minamahal ko, wala kang sarili sa iyong dito sa daigdig na ito. Wala. Ang sabi nga niyo, abang lingkod, wala akong akin. Ang aking pinaglalaban, yung kaligtasan ko, minamahal, sa Diyos ako nagtitiwala, maging sa lahat ng babanggitin na aking labi, sa Diyos ako nagtitiwala, pero sa aking bulsa, sa Diyos ako humihingi, minamahal. Hindi ko pinaparinig yung kailangan ko, sapagkat ang Diyos, sabi nga po, alam ng ating pinakababala Panginoon, alam niya kung sino ka, alam niya kung sino tinatawagan mo, alam niya kung sino, hallelujah, ang inaasahan mo sa biyaya. Kundi ang ating pinakamabala Panginoon. Sabi nga, minamahal ko, kaya nga, ipinangaral ang salita ng Diyos sa ating pong ikatututo. Sabi nga po, pag tinamaan ka sa pangaral, huwag kang malungkot. Bakit? Isipin mo sa dinami-dami, ikaw ang paksain,
Bakit? Itinuon kasi ng ating dakilang Diyos sa kanyang labi, minamahal ko sa iyo. Kung hindi ka magtiwala, minamahal, na mahal ka ng ating pinakamamalapan, paano pa? Paano ka matututo kung hindi babanggitin, minamahal ko? Na wala ka na sa linya. Na-diskaril ka na. Kaya sa ating minamahal, ipakita mo yung pagtitiwalang 100% sa ating dakilang Diyos. Ipakita mo. Makikita yan, sabi nga po, itong bahay pa ng bahan na ito, kung hindi tayo nagkaisa, kung hindi tayo nagtiwala sa ating dakilang Diyos, tayo ba ito minamahal? Hindi po minamahal. Ni sa hinagap, hindi natin naakalain, minamahal ko isang araw, uupo tayo sa lugar na yan, minamahal. Bagamat hindi pa kumpleto, tapos minamahal. Ngunit sabi nga po, sa ating pagsasama-sama, minamahal, sa ating pong 100% pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ipakikita ng Diyos, minamahal ko, na siya, minamahal ko, ay Diyos na napapagbiyaya sa kanyang mga anak. Roma 15:4 ating pong basahin, praise God. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, versikulo po ay 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. So minamahal ko, yung pong Biblia pala, yung ating pinag-aaralan, ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi nga po, kung naituwid ka sa pangangaral, pasalamatan mo, ulitin ko, pasalamatan mo. Bakit minamahal? Sa dinami-dami ng anak ng Diyos, ikaw ang paksain ngayon. Sa iyo natuon, minamahal ko yung pangangaral na magtiwala sa ating dakilan Diyos. Isipin po natin yung minamahal. Ulitin ko, may mga tao kasi minamahal ko, umaasa, minamahal ko. Doon sa kanilang kakilala. Doon sa kanilang nagbibigay sa kanila, tandaan po natin, minamahal. Kung darating yung panalangin sa iyo, pinakamamala pa ron, gamitin naman ako, muna man ako. Ako naman po magbibigay. Sapagkat sabi nga po, walang Kristiyano minamahal ko na kabalikat sa gawain ng ating dakilan Diyos na hindi pagpapalain ng ating pinakamamahal. Tandaan niyo po yan, minamahal. Pag ikay naging kabalikat, minamahal, sa gawain natin dakilan Diyos, ikay nanalangin, minamahal ko, nanalangin ka na 100%, ipinakita mo sa Diyos na ikaw ay kanyang anak. Hindi ka nag-aalilangan, 100% yan yung pagtitiwala sa ating dakilan Diyos, isang tsaka na bagay, pagpapalain ka ng pinakamamahal. Sa susunod, minamahal ko, ang pag-aaralan natin yung perfect church. Sapagkat yun ang kailangan ngayon, minamahal. Handa na tayong kunin ng ating dakilan Diyos. Malamangan, sabi nga minamahal ko, yung bahay natin sa langit, tapos na, nung araw pa. Ngunit bakit? Hindi pa nangyayari ang rapture, minamahal ko. Una, sasabihin natin, marami pang ililigtas. Ngunit meron pa mga Kristiyano, minamahal ko, na alanganing ma-rapture. Tandaan na po nila yan. Meron pa. Kaya nga po, unti-unti sa salita ng ating dakilang Diyos, mape-perfecto tayo. Huling versikulo, minamahal ko, kung may tiwala ka sa ating dakilang Diyos, may pag-asa. Hebreo Kapitulo 6, versikulo 18, maghanda po ang ating manunugdog, ang ating pong mga awit, praise God. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, ang talatay 18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos sa minamahal. Ang pinakamamala pa rin, hindi po siya magbubulaan, lalo tigit sa kanyang mga anak. Tandaan niyo po yung minamahal. Kung nasubukan ng marami, kung naranasan na marami, hindi kaya nais din ng dakilang Diyos na maranasan mo. Sapagkat magkakaroon ka ng mabuting pagpatutuo, minamahal. Magkakaroon ka ng 100% panampalataya sa ating dakilang Diyos. Magtitiwala ka ng 100% sa ating pinakamamalapangan. Yun ang kinakailangan, minamahal. 100%. At sabi nga, kulang pa ang buhay nating ito na ating pong ibayad sa ating dakilang Diyos. Kulang yung ating pagpupuri sa ating pinakamamalang Panginoon na umabot sa trono ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Kulang pa ang pera natin sa bulsa na ating bubuksan, minamahal. Upang may pagkaloob natin sa ating dakilang Diyos, sapagkat una tigit sa lahat,
kulang ang buhay mo. Kulang pa ang buhay mo na ipaglingkod mo sa Panginoon. Isisipin po natin, minamahal. Ni kailanman, wala tayong may babayan sa Diyos. Kaya, yung pangako niya na hindi siya magbubulaan, akuin natin yun, pagtiwalain natin yun, minamahal. Yung pong kailangan, minamahal mga kapatid. Sa ating po mga webcast viewers, sabi nga po, maaring, ngayon yung napakinggan ng pangaral ito, magtiwala kayo sa ating dakilang Diyos. Hindi po sa galing nyo, hindi sa dollar na hawak nyo, hindi po minamahal. Sa Diyos, sapagkat ang pinakamamalapanon, ang sabi nga po natin mga pastor, kaya ang gawin ng ating dakilang Diyos na dalhin yung biyaya sa kanyang pintuan. Ngunit hindi, ipinangaral ang pagbibigay upang ang bawat isa na anak ng Diyos ay makinabang. Tandaan po natin yung minamahal. Hindi nang dahil sa walang maibibigay ang dakilang Diyos, meron po, minamahal ko, maging ang ilukas nga, maging yung ganda ng hanap buhay mo, galing yan sa pinakamamalapanan. Kaya anong gagawin, minamahal ko? Ibalik mo ito sa ating dakilang Diyos at ibabalik sa iyo ng pinakamamalapanan ng makalibong beses. Tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang tao sa puso ang ating pinakamamalapanan. Kung meron po mga baguhan, minamahal ko mag-isa ating po mga webcast viewers. Tanggapin niyo yung pinakamamalapanan. Tanggapin niyo ating dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah. Nagtitiwala kay Jesús sa gitna ng pagkikipagbagaan, nagtutimbang ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo mo sa hinagpis, si Jesus na rin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pagkikipagbagaan, tabutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatuwaya, ilalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi't araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya,
purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal sa ating pong pagpapatuloy. Para sa ating live webcast viewers, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal, na makamtan ng isang tao yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sabi ng Biblia, paano tayo makatatanan kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, mga mahal, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Mga mahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makapasok sa kaharian ng langit at magmana siya ng buhay na walang hanggan. Unang-una, pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Tatlo lamang po ang inyong isasagawa, yung unang-una yung pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, paniniwala at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa po ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng karamdaman, ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, dapat itong pagsisihan. Yung makadiyos na pagsisisi, mga minamahal, kung saan ang lahat ng ating mga masamang gawa, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, dapat nating tatalikuran at pagsisihan, mga minamahal. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo 38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan ang tao po ay mabautismuhan, mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang mapatawad ang kanya mga pagkakasala. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po may mahal sa mga baguhan o maging po sa mga live webcast viewers na sa mga tahanan. Tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Sumunod kayo sa aking pong maiksing panalangin na aking pong babanggitin. Itaas niyo ang 2 kamay. Tanda ng pagsuko niyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, mga minamahal, mapagpala namin ang masalangit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Ang lahat ito ay aking samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin ang masalangit, Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, mahal na Panginoon. Amin dinadalangin ang lahat ng aming live webcast viewers, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila, dakilang Diyos. Hallelujah. Tugunin mo ang bawat isa sa kanila. Pagkalooban mo sila, mahal na Panginoon, ng pagkakataon, dakilang Diyos, sila makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyo maligayang pagbabalik. Sila ay aming makasama, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ituloy-tuloy na po sa ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong
ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Gabriel po, Beloved Odil. Mga mahal, tayo po ay dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating pong mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po dumalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat panalangin po namin po minamahal, kinagana pastol ang bawat sa amin o Diyos. Kami mahal na Panginoon, nagsusumamo, humingi ng kahabagan. Sama kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, sa mga kahinaan. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At nakikita mo o Diyos ang lahat ng pangailangan ng mga anak, mahal na Panginoon. Tugunin mo po, O Diyos, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo at patuloy po namin din dalangan, O Diyos, ang kalakasan, kalusungan at mahabang buhay, ang patuloy pagkaloob sa amin po minamahal, ginagana pastoral, mahal na Panginoon, ganun po sa kalamang minamahal mga anak, Lola Almeida family, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, ang bawat sa kanila, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng aming mga minamahal mga kapatiran, tugon mo ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa hapong ito, sa makapangyarihang pangalan mo. In Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating pong mga kanang kamay sa ating mga ulo at ating pong palayasin lahat ng ulo ng karamdaman, mga problema, malutas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ay yung ilagay po natin mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandoon yung karamdaman. Hallelujah. Sama-sama po natin yung palayasin sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa unat panlangin po na ating pong minamahal, ginagana pastor, mahal na Panginoon, tayo makapangyarihang pangalan na ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. Kasabay po ang paglukso, sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating pong palakpakan na ating pong dakilang Diyos. God bless you po.